Pangsanlibutang ulat. Hindi inaasahang kapahingahan sa Sabbath, August 2. Tracy, Zimbabwe. Nang nag-enroll si Tracy sa Seventh-day Adventist University sa Zimbabwe ay plano niya na gugulin ang kanyang Sabado sa pag-aaral o sa pagre-relax. Walang gaanong nalalaman si Tracy tungkol sa Adventist. Excited lang siya na nasa Solusi University siya at malayo sa kanyang tahanan sa unang pagkakataon ng kanyang buhay. Iniisip niya na sa loob ng 4 na taon na kanyang pananatili sa university ay maaring makapunta siya sa simbahan ng 1 beses lang bago siya magtapos. Lumipat si Tracy sa kanyang dormitory Biyernes ng hapon at ng gabi ding iyon ay inanyayahan siya ng kanyang roommate na pumunta sa simbahan para sa sundown vespers. Hindi pa naman nagsisimula sa klase si Tracy kaya wala pa siyang homework na gagawin. "Maganda iyan," sagot ni Tracy. "Pupunta ako at tingnan natin kung ano ang mangyayari." At sa ganap na ika-6 ng hapon ang 2 kabataang babae ay nagtungo sa University Church. Isang bagong karanasan ito para kay Tracy. Bago ang mga awitin para sa kanya at walang sino mang sumasayaw o pumapalakpak tulad sa simbahan ng kanyang pamilya. Para kay Tracy ay hindi naman masama ang kanyang karanasan sa pagsamba ngunit ito ay kakaiba. Kinabukasan, araw ng Sabado nang bumangon si Tracy ay niyaya ulit siya ng kanyang roommate na pumunta ulit sa simbahan. Kaya magkasama ulit naglakad ang dalawa patungo sa University Church. Nag-enjoy naman si Tracy sa awitan at sa sermon. Ang mga kapatiran ay masayang makasama siya. Hindi niya naramdamang bago siya sa lugar. Naramdaman niyang parang bahagi na siya ng grupo. Nang gabing iyon ay nagsabi ulit ang kanyang roommate na pupunta ulit sila sa simbahan para sa isa pang sundown worship. Nakangiting pumunta si Tracy. Tapos naalala niya ang kanyang panukala na pupunta lang siya sa simbahan 1 beses lang sa 4 na taon sa Solusi University. Ngunit ngayon ay nakapagsimba na siya ng 3 beses sa loob ng 2 araw. Pagsapit ng Lunes ay nagsimula na ang klase at nagpasimula si Tracy sa pag-aaral ng accounting. Dito nagkaroon siya ng bagong mga kaibigan. Nag-enjoy din siya sa mga pagkain sa malawak na dining hall. Ito ay napalawak sa tulong ng 13th Sabbath offering noong 2015. Dumating ang sumunod na Biyernes ng gabi ay nagpa siya ulit siyang pumunta sa simbahan kesa sa gumawa ng kanyang homework or mag-relax sa kanyang dorm. Sa paglipas ng mga sanlinggo ay nabago ang plano ni Tracy tungkol sa araw ng Sabado na mag-relax lamang pag weekends or gumawa ng homework. Nagustuhan na rin niya ang pagsamba. At para naman sa kanyang homework ay hindi siya nag-aalala dahil ang schedule ng class sa university ay simula Lunes hanggang Huwebes lang. Kaya may oras siya para sa homework sa Biyernes at Linggo. At nagkaroon ang universidad ng 1-week spiritual emphasis. At ang guest speaker ay pastor na mula sa Harar, kabisera ng Zimbabwe. Nang manawagan ang pastor ay ibinigay ni Tracy ang kanyang puso kay Jesus at hindi natagalan ay nagpabautismo. Naging paboritong textbook ni Tracy ang Biblia at nagustuhan niyang pag-aralan ito at ibahagi sa iba. Naalaala niya ang ilan sa kanyang mga kaibigan na nag-aral sa ibang universidad sa Zimbabwe. Bago pumunta si Tracy sa Solusi ay humingi siya ng payo sa kanyang mga kaibigan tungkol sa pag-aaral sa isang university. Sinabi nila na kailangan nilang mag-aral at mag-relax sa araw ng Sabado at Linggo kaya bihira lang silang makakapunta ng simbahan. Bunga nito ay dumating si Tracy sa Solusi na may kaisipan na mag-aral o mag-relax sa araw ng Sabado at Linggo.
Subalit ngayon ay nalaman niya na at naranasan na ang pagsamba ay mahalagang bahagi ng kanyang karanasan sa universidad. Kaya nagsimulang sabihin ni Tracy sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang karanasan. Kailangan ninyong pumunta sa simbahan, ang wika niya. Pangangalagaan ng Diyos ang inyong pag-aaral at titiyaking may sapat kayong pahinga. Namangha ang kanyang mga kaibigan at nangakong susubukan nilang pumunta ng simbahan ng mas madalas. Ngayon ang plano ni Tracy ay anyayahan ang kanyang mga kaibigan na dalawin ang Adventistang iglesia. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering noong 2015 ang tumulong upang mapalawak ang dining hall sa Soulouse University na ngayon ay mas nakapaglilingkod na sa mga estudyante tulad ni Tracy. Kung paanong patuloy na nararanasan ang pagpapala ng handog na iyon sa universidad, ang iyong kontribusyon sa mga proyekto para sa 13th Sabbath ngayong quarter na ito ay maaari rin. Sa tulong ng pagpapala ng Diyos ay magkaroon ng pangmatagalang epekto sa Zimbabwe at sa iba pang lugar. Maraming salamat sa iyong pagpaplanong magbigay ng masaganang handog sa darating na September 27.